Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, malakas na sinabi ni Jesus, "Ang nananalig sa akin ay hindi lamang sa akin nananalig, kundi pati sa nagsugo sa akin. At ang nakakita sa akin ay nakakita sa Kanya. Ako'y naparito bilang ilaw ng sanlibutan upang hindi manatili sa kadiliman ang nananalig sa akin. Kung mapakinggan nino man ang aking mga salita, ngunit hindi niya tuparin ito, hindi ko siya hatulan, sapagkat naparito ako, hindi upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito. May hahatol sa sinumang magtakwil sa akin at hindi tumanggap sa aking mga salita. Ang salitang ipinahayag ko, ang hahatol sa kanya sa huling araw. Sapagkat hindi ako nagsalita sa ganang sarili ko lamang, kundi ang amang nagsugo sa akin, ang siyang nag-utos kung ano ang aking sasabihin at ipahahayag. At alam kong ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya't ang ipinasasabi ng Ama ang siya kong sinasabi." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules sa ika-4 na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Maganda po itong mga salita na ibinigay sa atin bilang sagot din kung sakaling tayo po ay nakakapag-isip o na may mga tanong sa ating isipan na tayo ba ay kayang parusahan ng Diyos sa nangyayari sa buhay natin? Tayo ba ay pinababayaan ng Diyos sa mga nararanasan nating paghihirap? Dito sa karanasan natin, dito sa ating parokya, 3 beses magkakasunod, may mga nasunugan, nasusunog ang mga lugar. Bakit ba nagkakasunog? Ito ba ay parusa ng Diyos? Ito ba ay nagiging pabaya ba ang Diyos dahil sa ating mga ginagawa? Malinaw po dito na si Jesus, ang ilaw ng sanlibutan, si Jesus ay naparito hindi para tayo husgahan o hatulan agad-agad sa ating sa ating ginagawang pamumuhay habang tayo ay nasa mundong ito. Bakit tayo nagkasakit? Ito ba ay parusa pa rin ng Diyos? Sana po maging malinaw sa ating napakinggan na mabuting balita na hindi tayo hahatulan ng Diyos. Ang mga nangyayari sa buhay natin ay kadalasan, yan ay bunga ng katigasan ng mga puso natin. Kasi narinig na natin, sabi nga dito, narinig na ninyo ang salita pero ayaw ninyong pakinggan. Narinig na ninyo ang salita pero ayaw ninyong tanggapin. So, kapag ganito, tayo mismo, tayo na nagdidesisyon sa kung ano ang buhay na gusto natin. Ito, yung mga nangyayari ngayon, marahil ay mga resulta lamang ng ating mga kapabayaan. Resulta ng ating katigasan ng puso. Ang tanging hangad ni Jesus ay ang tayo ay maligtas. Narinig na natin ito. Ay pinapahayag. Nakabukas sa mga trompa sa paligid ng simbahan. Narinig na ng mga tao ito. Pag napapadaan dyan sa harapan ng simbahan, pag tayo nagmimisa, naririnig ng mga nakapark, naririnig ng lahat ng naglalakad. Pero sadyang mas pinipili natin ang dedmahin ang mga salita ni Jesus. Pero kahit ganon, kahit ganon ang ginagawa natin kay Jesus,
hindi pa rin ito dahilan para tayo parusahan ng Diyos. Malinaw po ba? Hindi nagpaparusa ang Diyos. Lagi nga siyang magbibigay ng pagkakataon. Lagi pa rin mayroong pag-asa sa bawat desisyon na ginagawa natin. Kung magkamali man tayo, kinabukasan ay panibagong araw, panibagong pag-asa ang kanyang ipagkakaloob sa atin. Ayun lang, no? Sana mas makita natin yung bahaging ito. Hindi magiging kabawasan at hindi kawalan kay Jesus yung hindi natin siya tanggapin. Malaking kawalan sa buhay natin kapag tayo ay patuloy na nagmamatigas na hindi siya kilalanin o hindi siya tanggapin. Amen?